Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One News. May pahayag dito si Minority Black Leader, Senator Alan Peter Cayetano, tungkol sa umuugong na kudita sa Senado. Dito, for his part, Meanwhile, Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano said the required 13 votes to replace the Senate President has not yet been met, although discussions are ongoing. Yun na. Klaro. Mayroong galawan. Kulang pa. Yun lang. Kaya, kung walang kudita ngayon, bukas makalawa, baka meron na. So, hintayin natin. Inamin, dito sa post na ito, inamin ni Senator Soto, basahin ko Senate President Tito Soto acknowledged that some senators may be unhappy with his leadership following recent changes in committee chairmanship, but said the majority bloc remains solidly behind him. So, sino-sino yung mga hindi na maligaya sa kanyang liderato? Ito, opinion ko lang yung biglang pagpalit ng committee chairman sa foreign relations, yung ipinansak doon si Senator Erwin Tulfo. Ang tanong, wala na bang ibang mailagay? Kasi kung foreign relations, kailangan mo yung marunong yung may experience na ba? Ano bang experience? Baguhang senador ito. Hindi pa siya, anyway, yun lang nakikita ko. Yung Blue Ribbon Committee Chairmanship noon, baguhan si Marcoleta. Kaya lang, abogado na siya ng pagdating sa investigasyon, sanay na siya. Sa kamara na matagal na. Itong si Erwin Tulfo, sandaling ilang taon lang ang ginugol niya sa pagiging congressman. Tapos, naging senador, magiging So, isa sa nakikita ko yan, na baka may mga veteranong mga senador na hindi nagustuhan kasi si Senator Amy, kahit nasa minority block siya, magandang performance niya sa foreign relations. Tingnan nyo nung natanggal si Escudero, Senate President, umupo si Soto, di ba lahat ng chairmanship nagbago, except foreign relations. Hindi nila tinanggal si Senator Amy kasi nakita nila yung kakayahan ni Senator Amy sa pagdating sa foreign relations. Anak siya ng presidente, lumaki siya sa palasyo, alam niya yung paano makipag-deal sa mga ambassador, mga Kaya dito niyo makikita yung tibay ni Senator Amy, hindi siya tinanggal. Kailan ba yun? Nung umupo si Soto, that was many months ago. Last year pa yun. Ngayon lang nila tinanggal. At dahil ito sa hidwaan ng ilang senador doon sa Chinese embassy officials, tapos tinanggal mo yung magaling. Yan ang isang rason na nakikita ko. Yung iba pa, ito na, dahil sa idea ni Senator Soto na baka pwedeng declare persona non grata yung ilang Chinese diplomats na bagay na mariing tinutulan ng Pangulo. No way! Hindi pwede. May mga senador dyan na nag-iisip. Yung kapakanan ng bansa ang tinitignan. Kaya baka doon umaalma sila. But anyway, at least na-confirm natin na may gumagalaw, may action sa Senado. Sana magkaroon yan ng changes. Yan ang personal na ko ito. Panahon na para dahil iba yung kutob ko, yung sinasabi ni Senator Soto na charter change. Ano yan? Parang agree ako sa sinasabi ni Congressman Erese na parang kahina-hinala, parang may political agenda sila. Bakit? Anong kinalaman ng charter change doon sa Supreme Court ruling, di ba? So,
Ilang senador ang kailangan? 4 na bumaliktad. Baka si Senator Senator Lito Lapid na naman ang pinag-aagawan nila. Yun na lang ang kulang. Dahil ang 2 bilyar, uh, 2 bilyar, Senator Pia, palagay ko, madaling makonbinsi papunta sa minority. So, either Lito Lapid or Loren Legarda na lang ang nininegosate. Baka isa na lang, ang alam ko, isa na lang ang kulang eh. Bakit Loren Legarda? Kasi may plumot, na-float na idea na first female, maybe we will be witnessing a first female Senate President. Itong si Attorney Regal Oleva, may post siya kanina na si Senator Legarda na ba? First female President. Kasi nga, ginigipit nila si Congressman Libiste. Baka mamaya mag-react na, ginigipit nyo naman lang anak ko, malis na ko sa inyo, dito na ko. Oh. So, kung hindi man si Senator Legarda, baka by this time, makumbinsi na nila si Senator Lapid. Si Senator Lapid naman yan. Depende lang na sa Agos eh. Kung saan yung mas marami, doon lang siya. So, I hope within this week, meron ng mangyaring changes sa leadership sa Senado.